China, habang mayroong ikinakaharap na matinding pagsubok ang bansang ito sa ekonomiya at iba pang problema, nagkaroon ng matinding problema na naman ang bansang ito dahil sa isa namang bagyo ang tumama sa bansa at ang tinamaan ay ang pinakasentro ng malaking ekonomiya ng China. At ito ang pag-uusapan, mga kaibigan. Ang bagyo na pinangalan ng Shamba, isang napakalakas na bagyo na tumama sa China. Ang bagyong ito ay tumama sa mga baybayin ng Zhejiang sa lalawigan ng Guangdong. Alam niyo ba, mga kaibigan, na kung ating mapapansin na ang Guangdong ay sentro ng mga malalaking pabrika ng China at dito rin ang sentro ng mga kalakalan ng halos ng buong mundo. Ito na ang ika-16 na bagyong tumama sa China. Nagdulot ang bagyo ng napakalakas na hangin at ulan sa mga lugar. Maraming mga syudad ang naapektuhan sa bagyong ito, mga kaibigan. Ilang sa mga lugar na binaha, halos aabot sa unang palapag ng tubig at naantala ang trapiko sa mga kalsada sa lugar na binaha dahil sa lakas na hangin ng bagyo at nawalan ng mga kuryente ang ilan sa lugar. Napinsala ang malaking gusali dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Mga puno at bubong ng mga bahay ay nasira. Talagang napakalakas na bagyong ito, mga kaibigan. Mga sasakyan inalod ito dahil sa malaking pagbaha sa lugar. Mga residente walang nagawa kundi tignan na lamang ang mga palutang-lutang na sasakyan. Nagdala ng malakas na pag-ulan at hangin ang bagyong ito na itinaas ang alerto sa kulay pula sa 4 na syudad. Talagang napakalakas na bagyong ito, mga kaibigan. Matinding pagbaha ang sinapit ng China sa bagyo. Ilang mga kalsada lubog sa baha. Ito na ang ikalawang paglandfall ng bagyo sa China. Ito'y unang tumama sa timog sa baybayin lalawigang Hainan sa China. At pagkatapos, tumama ang bagyong Samba sa mga baybaying lugar ng Zhejiang sa lalawigan ng Guangdong. Nagdulot ang bagyo ng malalakas na hangin at ulan. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang mga bagay na ito kaya sinapit ng China sapagkat ang China isang bansang komunismo, hindi naniniwala sa Diyos dahil sila ay nabubuhay sa komunistang pag-iisip. Kaya mga kaibigan, ito na ang mga araw upang tayo magbalik loob sa Diyos, matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang mga natural disaster ay nasa mga kontrol ng Diyos. Nangyayari ang mga bagay na ito pagka ang mga tao ay masasama na ang mga ginagawa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malalakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Kaya huwag tayo magilalas tungkol dito, mga kaibigan, sapagkat tayo'y nasa panahon na ng mga mapanganib. Dito na tayo magtatapos, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood.